Hi, ako si Doc Carlo Trinidad. Uso na ngayon, lalo na sa kabataan, ang mag-rely sa artificial intelligence or AI software, tulad ng mga chatbot at virtual assistant. Pero, gaano nga ba katalino ang AI, lalo na pagdating sa kalusugan? Let's put it to the test. Okay, ang ating unang tanong. Ano ba ang cure sa chronic kidney disease? So, sabi niya dito, oy, very good siya, no? Walang ganap na lunas para sa chronic kidney disease. Correct. No? Pero maraming pamamaraan na pwedeng mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente sa pamamagitan ng tamang paggamot at pamumuhay. So, ito yung so, naglista siya dito. So, pag-control ng sintomas, correct naman, no? Kontrolin yung BP, sabi niya, kontrolin yung diabetes, pagbabago ng pamumuhay o yung lifestyle modification na sinasabi natin in English. Lagi natin din sinasabi talaga sa pasyente yan. Pag-monitor sa pag-unlad. Pag-unlad. Yung pag-unlad. Dialysis o kidney transplant sa mga advanced na yugto or yung stage ng CKD. Maaaring kailanganin ang dialysis o kidney transplant para sa pamamahala ng kidney function. Weird. Medyo literal kasi yung translation niya. So parang ang gusto niya sabihin dito na para mapalitan, no, or matulungan yung kidney function. Very important ang regular na pag-check up sa doktor para sa tamang pangangalaga at pamamahala ng kondisyon. Okay, so for the most part naman, maganda naman yung response niya. Nilista naman niya yung mga basic. Ito yung lagi nating sinasabi. Medyo literal nga lang yung ibang words, no? Like yung yugto, pamamahala, pag-unlad. Medyo general ang kanyang kanyang mga suggestion. Siyempre, for specific concerns, no? Yung katulad ng anong gamot, kung dialysis ba, kailangan ng dialysis, hindi niya talaga masasabi. And kailangan niya talaga ng doctor for this one. Okay, next question. Ang dami nagtatanong sa akin. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka sa pagda-dialysis? Kasi maraming may gustong tumigil sa dialysis. Okay, so sa naglista siya dito, sinabi niya kapag tumigil ang dialysis, ang mga pasyente na may CKD sa huling yugto, talagang consistent siya dun sa yugto, ay maaaring makaranas ng malubhang epekto. So pinaliwanag niya kung ano yung dialysis. So inaalis daw niya yung toxin at labis na likido o yung sobrang tubig sa katawan mula sa dugo na hindi na kayang gawin ng mga kidneys nila kasi nga may sakit na. So nilista niya kung ititigil ang dialysis, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Pagtaas ng mga toxin sa dugo. Correct. Kasi yung mga toxin substance tulad ng urea at creatinine ay tataas sa dugo na pwedeng mag-cause ng mga uremic symptoms. Yung sinasabi ko uremic symptoms, nilista niya dito. Pagduduwal, pagsusuka at panghihina. Pag-ipon ng likido. Hindi ko lang gusto yung wording ng likido. More of pag-ipon ng sobrang tubig sa katawan. So yung labis na likido ay maaari magdulot ng pamamaga. Siguro more of pagmamanas. So, namamanas. Kasi yung pamamaga pwedeng inflammation na not necessarily kidney related. Pangmatagalang pagkasira ng organo. Organo. Parang yung organ ng naalala ko doon. So hindi paggamot ng mataas na antas ng toxin at likido ay maaaring magdulot ng pagkasira ng iba pang mga organo. Parang ang gusto niya sabihin dito, nasisira din, na apektuhan yung ibang organs natin. In Tagalog kasi lamang loob. So yun yung mas proper term. So naapektuhan yung puso, yung intestine, yung baga. So ito general lang ang kanyang mga sinabi. Pero siyempre ang isang pasyente ay iba sa isa pang pasyente at iba-iba rin ang pangangailangan nila. Definitely, hindi kaya ni ChatGPT yun. Kailangan nyo pa rin kami. So, hindi pa kami mapapalitan anytime soon. So, ang last question, madalas na tanong sa akin din yan, accurate ba ang serum creatinine sa pagsukat ng kidney function?
May iba pa bang paraan para sukatin ang kidney function? Yan. So, medyo hinirapan natin ng konti, dalawang question in one. Okay, so naglista siya dito. So, karaniwang pagsukat sa pag-assess ng kidney function ng creatinine, correct? Nilista niya yung mga limitasyon. Pwede siyang hindi magpahiwatig ng maagang pag-udlad ng sakit. Parang gusto niyang sabihin dito na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mataas ang creatinine mo. Meaning, pwedeng may sakit ka na sa kidney kahit na normal pa ang serum creatinine. So, yun yung maagang sakit. Apektado ng iba pang mga salik, napakalalim ng salik. But ibig sabihin nun, factors. Marami pang ibang factors ang pwedeng umapekto sa creatinine. Usually, ang creatinine kapag malaki ang muscles mo or malakas ka kumain ng karne, tataas yung creatinine. And kapag baliktad naman, payatot ka, malnourished, vegetarian diet, pwedeng mababa ang creatinine. So, hindi lang niya na-elaborate yon. Bukod sa serum creatinine, may iba pang mga paraan para sukatin. So, sinabi niya yung glomerular filtration rate, GFR, but actually, hindi ito yung tamang sagot kasi nga, ang GFR ay nakasalalay sa creatinine. Urinalysis, hindi niya kayang sukatin yung kidney function. Dahil nga, for example, marami na tayong pasyente nagdadialysis, so mababa na ang kidney function, and yet umiihi pa rin. Ito, 24-hour urine collection. Ginagamit natin yun mano-mano para masukat ang kidney function. Imaging studies, hindi niya masusukat ang kidney function. Although, masasabi ng ultrasound, CT scan, MRI, kung meron ka ng sakit sa kidney. Pero, yung sukat, hindi niya masusukat. I was looking actually for renal scintigraphy na tinatawag kasi yun ang pinakamalapit na pwede nating makuha na sukat ng kidney. So ito yung may radioactive substance na ini-inject. Makikita yun sa blood flow ng dugo, makikita sa sa machine, and then masusukat na yung kidney function. Okay, so nakita natin kung performance ni ChatGPT. In general, okay naman siya pang general information. Ibig sabihin, yung mga broad information, yung mga makikita na natin sa internet, parang tinitipon lang niya Tapos sinasummarize niya para mas madaling basahin. However, yung ibang terms ay literal, masyadong mahirap i-translate, baka hindi maintindihan ng mga ibang kababayan natin kung ano ibig sabihin yung sinasabi niya. Huwag basta-bastang sumunod sa mga nababasa or napapanood online. Kasi baka makasama pa ito sa inyong kalusugan. At kapag may nararamdamang masama sa katawan, huwag nyo tong tiisin at matakot magpakonsulta. Again, ako si Doc Carlo Trinidad. Thank you for watching.